Naging usapin sa business community kung ano nga ba ang magiging epekto ng bangayan sa politika at lumalalang tensyon sa West Philippine Sea sa ekonomiya ng bansa. Para sa mga negosyanteng Filipino-Chinese, mahalaga ang political stability para mapanatili ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at magtuloy-tuloy ang pagpasok ng mga investment. If the international news in the Philippines is mostly about military exercises and territorial disputes, that might scare away some foreign investors. We want politically to be stable, to be peaceful. Whatever tension is projected, is perceived, mawawala yung mga foreign investors. And that is not good for business. Ang mga negosyante masyadong sensitive yan, masyadong takot. May konting gulo, aalis na yan. Kasi marami pang pwedeng puntahan eh. Bukod sa political noise, malaking balakid din para sa mga Filipino-Chinese businessmen ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Minsan yung mga malalaking industry hindi makakapasok because they cannot get enough power. Power is always a problem. Sa kabila ng mga hamon, positibo pa rin ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry pagdating sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon. Dahil daw ito sa patuloy na pagsuporta ng gobyerno sa paghubog ng isang business-friendly environment sa bansa. The advantage of the Philippines, we have relatively young population compared to our Asian neighbors. So there's more dynamic growth in the Philippine consumer spending. So maybe food, clothing, consumer spending, lifestyle, all this will be very good. In the world, Asia is now the growing region in terms of economy. Very optimistic about the economic outlook because the government is doing some programs, good programs to encourage foreign investment. Habang patuloy ang paghahanap ng solusyon sa mga suliranin, pinaghahandaan din ng business community ang darating na ika-50 anibersaryo ng China-Philippine Diplomatic Relations sa susunod na taon. Anila, pagkakataon ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at China at masiguro ang mas maayos na business environment. Para sa Agenda, Sujin Kim, BNC.